situations where it can disrupt the operation of our system. Like, pwede niyang i-shut down yung ating server. Pwede niyang i-delete lahat ng ating data. Okay? Because we need to ensure that the data coming in to our application is safe. It is so possible for um, malicious people, or you commonly call them hacker, to be able to input data, and um, it's going to cause problems in our application. Okay, so let's proceed. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo, mga guys? Okay ka na, Mr. Nira? Hanapin ko lang yung notes ko. Bakit wala kang mic? Okay, so yesterday, in order for us to add validation into our application, we need to include into our dependency list Spring Boot starter validation. That's important. This is again a piece of programs, codes, or libraries under the Spring framework or Spring Boot framework that makes us able, or it makes us easy to include that, even though we can do it ourselves without needing this, but it will make our job harder without that. So we just have to use it. Okay. So we're going to use it. Then yesterday we went to our controller. I mentioned you that we can shortcut the individual listing, or we can omit listing the individual parameters that corresponds to our object properties by just using this model attribute, and then it should be valid. We want to include validation to this object student, and then we also have the binding result. And then this one we are going to learn later on what is this thing for. So let's just have to proceed. Now, how are we going to apply that? We're going to, okay, what we are going to do next. Saan na yun? Good news pala, walang pasok bukas. Walang pasok bukas. I'm just looking for the notes that I'm using. Saan na yun? I'm just going to create a guide for this process that we are doing para mas maliwanag yung pangalan nito. Mas maliwanag yung guide nyo. Okay. So that's it. And then we also have to, we also have to do it here in our model. The model is the class that represent our data or our entity that we are working on, which is a student entity. So this is the class. So we also use this one, not blank, which is part of the validation framework. Yeah, that one, validation package. Jakarta validation.
And then here we use an annotation not blank to explicitly make this as required. So it's not going to allow us to create an object for student if these properties are empty. That's the meaning of this. Okay? So required siya, hindi siya makakagawa. It's not going to proceed to creating an object if these required fields are empty. Okay, we do that. And then inside our new, there's a thing that we need to do here. Wait lang. Okay, we have to pass an object, a new object, a blank object for the new. Since this is new, we're going to create a new object, a new blank object. Let me correct myself. Okay, let me correct. Sorry. These annotations are not for the creation of object. These are basically for the form validation. I'm sorry. Let me correct myself. In other words, we can still create object. Okay, kasi gagawin natin yan. We're going to create an empty object. But the purpose of this will be for validating the input coming from the form, which is in this area. Okay? We will see that in action later on, and I'm going to explain to you more deeply or in deeper way. Now, in our new, I need to pass a blank object that will be used in my form. Okay? So to do that, this is not necessary, by the way, but since we are already using this one, I'm just going to add it. This is not necessary, but it is encouraged for you. It is encouraged for you to apply this. So I'm going to create a new object. Okay, so the name of the object will be, let me just name it as new student. And then the value of this is just a new object of student with its blank still empty. Isn't it? If we are going to create an object, this is creating an object of the student class. If you are using the parameterless constructor, ang tawag dito constructor, we are creating an object with values that are empties. Meaning, wala pang laman yung mga properties natin. So if you're going to display new student, for example, the object of this, new student dot first name or dot get first name, the result will be empty because wala pa namang value. As opposed to using the parameterized constructor, something like this, it's going to create an object with initialization of those properties. Gagawan na niya ng value yung mga objects ni student na kapag tinawag mo s.getFirstName, whatever the value na pinasa mo dito, yun ang lalabas. Nakuha? Yan yung difference ng pag-create ng object using parameterless and parameterized or with parameter constructor. Now, ipasa natin yung new student. Punta tayo kay hindi create, kundi new. Okay? Ayusin natin to. Pumupunta siya kay create. Siguro mas maganda kung tingnan natin yung mas kompleto. Itong mas kompleto yung create. I-delete na lang natin to. We're not going to use this. Delete that one. Delete that one because according to our controller, it's loading up the create.html, which is this one. Let me hide this one. And then, in applying, saan natin to gagamitin? Where are we going to use this? Like this one. We are going to bind our form to that object. And to do it, it's like this. So, in our form, okay, in our form, we have to add another attribute here. The attribute is th object, okay, equal to ang value nito is yung pangalan ng object na pinasa natin dito, which is new student. Okay? We are binding the fields of this form to an object which we have passed in here coming from the controller. That's how it works. I want you to understand this
Kasi kung na-gets nyo ito, Kilua, kung na-gets nyo ito, na-gets nyo yung flow, kayang-kaya nyo itong gawin, i-apply ito sa coffee program with understanding without just copy-pasting codes from ChatGPT na walang understanding. I highly discourage that. Okay? Next, tama lang ito. Yung action niya, tama lang yan. And then also the pause. But we can basically create a new link using time-lapse syntax. We can basically, an alternative to that. Alternative meaning, pwedeng ganito yung gawin nyo. Not necessary na ganyan. Using the, like this one. Like that. Okay? Katulad ng ginawa natin dun sa search. Ay, search ba? Dun sa index na link, which is ito. Ay, ito pala. Ito. Link. Pag URL or path, kasi path itong mga ito, URL yung mga yan. URL is Uniform Resource Locator. Ang locator na ang tinatawag na URL, ito yung nakikita nyo. Ito ang URL na sinasabi. Kuha. Sino ang ngayon lang nakakaalam na ang URL ay yan? Sino? Dati nyo nang alam? Sino ang ngayon lang nakakaalam ng tawag doon na URL? Taas ang kamay. So, alam nyo na, dati. So, to create a URL in Timeleaf, you can use this. And then this one. Like that. That's how you create a link. Okay. Tuloy natin. And then, going back here, how are we going to use this object na nakalagay dyan? So, ganito lang. Doon sa mga input natin, instead of specifying this, instead of specifying that, we're going to use the object property by using th field, and then equal, like that, and not $sign, but asterisk, and then the name of the property. Ano bang property ng fname? First name. Ganyan. This is automatically connected to this. Kung ano yung mga property ng object natin. Ano ba yung mga properties niya? We see them here. These are the properties. We have first name, last name, middle name, gender, birthday, address, suffix, level. Okay? Nakita nyo? Now, we're going to also apply for the others. This one. Instead of doing it like this, we can also do, kopyahin ko na lang yan. Yan. Replace ko yung name. Automatic na sa HTML, pag i-render ito, automatic na siyang gagawa ng name attribute. Pero ang purpose kasi na ito na isa, ito. Gawin ko lang dito sa few fields. O gawin ko na lang sa lahat. Okay, gawin ko na lang sa lahat. This is suffix. And then we also have the gender. This one. Gender. Lahat ng input fields, lalagay nyo siya ng th field. Ang value niya is same as the property of the object that it is representing. Nagets? You have to replace the name attribute. This is an alternative. Now, gumana naman na dati. Ngayon, but this is the more prescribed way to do things. Birthday. Birthday ba yung pangalan ng property natin? Yeah, birthday. Pero ano yung ginagamit natin na setter? Setter kasi ito eh. Yung local date ang gamitin natin. Ito set birthday. So tama, set birthday. Next, we also have this one. Lalagay natin siya doon kung saan yung my name. I-replace nyo lang yung name ng th field.
This is level. Ito yung example ng pag-iterate ng list at gawin mong option. Okay, yung mga iba sa inyo hindi na-apply yan dati. And then this one, this is address. Okay, now for the validation errors, pwede tayong maglagay dito sa baba ng field ng extra na P. Usually nilalagay yan sa P tag. Yung laman ng P tag na ito is yung error validation. Okay? So, lagyan ko na lang dito ng class error. Gagamitin natin ito sa validation, sa display. Tapos, ang value nito, ito, th if, ibig sabihin ng ito, meron akong sinend sa GC nyo na time-lapse syntax, isa yung if. Ibig sabihin, gagawin ito kung merong, kung ito, if, the name of the field is, fields that has errors. Okay? And then, anong field name nito? Anong kwan niya to? First name. Okay, explain ko yan. And then, th error will be asterisk the field name, which is first name. I forgot this one. There should be that $sign there. Ano ang gamit niyan? Wait, tapusin niyo ako. Ano ang gamit nito? Balik ako dito sa my controller. I-apply natin yung validation. Alisin ko na ito. Alisin ko muna ito. I'm going to remove this now. Hindi na ito kwan. Wait lang. Doon na lang natin sa add student ilagay yung kwan. New ID. Okay? Ikwan ko ito i-remove ko na ito. Hindi na kailangan yan. Bakit? Automatic na dito. Lahat ng mga, listen, ang kagandahan nitong ganito guys, automatic nang i-assign sa lahat ng fields ng object nito yung value ng mga fields dito. Because we have bind if. Ang tawag dito is model binding. Binabind na natin. Matic na si Spring Boot nang mag-a-assign automatically under the hood. Ganyan yung kasimple ng buhay natin as a developer. Yan. And then, i-detect na rin niya dito kung ano yung mga blank. So, alisin ko na rin to. Wala mo nang gamit yan. Ganyan na muna. Okay. And then, if result has errors, hindi pala result lang. Binding result pala. If binding result has errors, kung mayroong error, like walang laman yung first name, ganon, magre-return tayo dun sa create, which is this one. Babalik siya doon. Tapos meron na ito, ipapasa na niya yan. Ang gamit pala nito, it contains all the validation errors. Okay? Kaya tinignan nyo dito, kung tignan nyo, ginamit siya dito. Pero kung hindi, pupunta siya sa index. Tignan natin to Pero idagdag ko lang doon sa student service yung pag-create ng new ID. Okay? Kasi wala doon. Saan na yun? Add student. Dito. So, lagyan ko lang dito yung student, which is the parameter. Okay? Student.setID is kukuhanin ko using the getLastID, which is getLastID plus 1. Dito na natin isi-set yung ID ng student na ito rather than setting it here. Kasi
hindi na natin magawa dito. Pwede rin naman magawa pero pag mas simple na doon na lang natin gawin because that student is pwede naman natin yang gawin dito. Student that set ID. Pwede rin naman diyan. Pero mas simple doon na lang. Okay? Mas simple kung dito na lang. Kung new yan, lagi tayong maglalagay ng auto-incremented ID. Okay? Ngayon, i-run natin to. Tignan nyo kung ano mangyayari using the errors. Okay? Anong port ito? It's 8,000. Okay? Localhost, 8,000. New student. I-click ko ta tignan nyo, mag-error yan. Alisin natin yung mga required. Dalawa ang klase ng validation. I want you to know this. Actually, 3 sana eh. Pero 2 na lang. Para tipid. Types of validation. Ano ulit ang validation? It ensures that the data is complete, correct, and safe. Type of validation, we have client-side validation, and server-side validation. Now, si client-side validation, pwede natin yang gawin via HTML way or with JavaScript way. Okay? JavaScript, wala pa tayo sa JavaScript. Yan ang sisimulan natin sa web dev. Kaya ma-excite na kayo. Mag-JavaScript na tayo. Sino nakakalam na mag-JavaScript? Sino pa? Exciting din yung JavaScript. Kailangan ko nang ituro sa inyo yung JavaScript kasi magmo-mobile development na kayo next sem. At yung gagamitin yung programming language for the mobile development is JavaScript. Okay? So, pwedeng HTML. Paano naging HTML, sir? Ito. Doon sa create, yung HTML validation, which is client-side. Ibig sabihin ng client-side dito sa banda ng user or banda ng browser. Ito yung HTML na client-side validation, ito. Hindi niya yan mag-proceed kung naka-record. Kailangan may laman yung field bago mo isubmit. So, alisin muna natin yung mga required na yan para makita nyo yung effect. Required ba yan? Yan. Save. Restart ko. So, nakita nyo? Yun yung client-side validation. Bago tayo magpatuloy, mga uncle, may mga sinasabi ako sa inyo na kailangan nyo i-take note. Kasi hindi ko alam kung nibibigay ko pa sa inyo yung kwan. Oy, bakit dito ako nagkwan? Okay? Server-side validation. Ito yung mga attribute like required. And then, etc. Yung JavaScript naman, separate script dot intercept. Ano ibig sabihin ng intercept? Regine, what do you mean by intercept? Intercept form submission and validates data before allowing it to be sent. Oh, ano ibig sabihin ng intercept? Intercept, anyone? Ha? Rin, anong intercept? Pinag-aralan nyo yung intercept nyo nung linear algebra? Oh, yung Cedric. Anong intercept? Ulysses. Harangan. Harangan niya yung form submission. By using script, i-determine niya kung yung data ay valid
And then, ika-cancel niya yung form submission, magpapakita, iti-trigger niya yung mga error kung may error. Pero, hindi siya safe. Bakit? Kung client side, hindi mapipigilan ng server ano man ang gagawin ng user. Pwede niyang i-delete yung mga script, even yung mga required na field na yon, at mag-proceed yung submission. That's the reason why kailangan natin ng server-side validation. Wala nang kayang gawin dito ni user kung hacker siya. Si server-side validation naman in our codes is this one. Using the annotation here, under the hood, in his Spring Boot framework, i-check niya dapat ito merong value. Kasi gumamit tayo ng validation na framework. So, not blank yan, not blank yan. So, dapat merong laman yung first name and last name kapag nag-submit tayo. Now, i-submit ko ito. Tignan nyo, i-refresh ko. Ito mangyayari. May error siya. Tignan natin yung error. May kulang ako, maybe. Binding result nor plain target object for name new student available as request. Ha? Alam ko ito. Siguro ito yun. Yes, one. New student. Kailangan silang magkaparehas ng pangalan. I think so. Pero tignan natin kung ma-fix yung error. Refresh. Save. Same pa rin ang error. So that's not the solution. Neither binding result nor plain target object for bin name new student available. Okay. Kailangan nakagawa siyang bin. Wait lang. Okay. Let me just quickly fix this. Pam. Validation. Sorry. Ito pala yun. I forgot, guys. This is not the solution. Basically, this one dito. I should have placed it in here. The name of the object that's coming from the form. Ano yung pangalan niya? It's new student. Ito yan. I have to copy that and place it here. There. Okay? So this is the object coming from the form. It has nothing to do with this. You can name it whatever you like. Yung sa request parameter natin, kailangan same sila. Save. Ayun.
There. Look at that. Ang gawin nating red, we can use CSS for that already. So we can edit the static, this one. We can create another CSS for that. Another CSS. Pangalan nating form.css. Form lang pala. Tapos, maglagay tayo dito ng error. Sabihin natin text color is red. Okay? Oops. Bakit nga yun? Save. And then, idagdag natin siya dito sa may create HTML sa taas. So, lagay natin dito, link, href. Instead of hard coding the name, we can just use again timelift, href. Anong value nito? At /css/form.css. Just like that. And then, we can customize this error. Okay, we can customize that error by going here, in the student, we can place in here a value for our message. What will be displayed if this is error? We can say first name is required. Okay? Let me save this one and run it. Stop and rerun. And then refresh this one. Continue. And you will see there, it's updated. But the problem is we do not see the form CSS applied. So I'm going to inspect this. Inspect natin. Meron siyang class error. Tama. Meron siyang class error. Nakita nyo? Ngayon, ang problema dito, hindi niya na ilulod yung kwan. I think may problema doon sa paglagay natin ng CSS. Index at css.css. Form.css naman yon. Href, CSS. No, not necessary na mauna yon. Hindi kailangang mauna. Pag-attribute ng HTML, there is no prescribed and required order of their definition. I think the problem here is form.css. /css form css. /css blah blah blah. I think I'm going to rerun it. Save. Right click. Inspect element. Let's inspect this. Kung nailulod ba niya yan, CSS form.css. Right click and then open a new tab. Ayun, meron naman. Text color is red. Bakit hindi red? Nakita naman niya. Ha ha ha. Wala man lang magsabi sa akin. Wala namang property na text color. Tinetesting ko lang kayo eh. Nasaan na yung CSS knowledge nyo? Palusot si sir. Nakalimutan niya pala. Okay? Even the middle name. Bakit ba si middle name required, right? Middle name is required also. No, hindi si middle name, si last name. Pero bakit walang nagpakitang message? Here is the HTML. Because hindi naman natin to nilagay dun sa kanya. So everything na merong validation, lagyan nyo siya ng ganyan. Ibig sabihin nito, sakalang ito magpapakita if there is an error on this specific field. Okay? Yan. And then, i-edit na rin natin yung validation message nito, katulad ng ginawa natin dyan. Whatever you can place there. Kung Tagalog, sana pwede tayong mag-fetch from the setting kung gusto nating Tagalog. Pwede yun. Later on na lang yung language. Kasi pwede mong palitan ang language ng isang site. Okay? Pero may automatic na way to do that. Okay.
Apay, awan last name mo. Are you bastard? Bihira. Ang tawag nun? Di bad word yun, no? Bad word ba yun? Apay, awan last name mo. Nana. Save. Ano yung error? Yung? Yung? Ah, yeah. Should be the same. Thank you, Uncle. Yun. Apay, awan last name mo. Nana. So ito, usually, kapag may error yan, pwede nyo ring lagyan ng ng class ito para yung mga form na may error is gawin nyo ding red. Okay? Gawin natin yan. Gusto nyo? Gusto nyo? Dun sa form.css, yung mga input, paano mag-select ng kwan? Ang type niya is text. Ganyan ba? Kalimutan ko yung CSS ko. Ay, di, walang ganyan. Ganyan lang. Border, color, red. Okay. Kapag ang property niya ay error. Hindi lang text yun eh. Meron din yung date. Pero text na lang muna. Meron ding number. Okay. Border color niya is red. Okay? Paano natin i-apply doon sa kwan? Itong field na ito, pwede tayong maglagay dito ng th, tapos class. Okay, wait lang. Gagamitin din natin yung if, or I think there is another way to do that. We can do it like this one. th class. Pag th class, it's going to replace all the classes. Pero pag gusto lang nating dagdagan, okay, halimbawa, merong kan dito, may class na yan, na isa pa, ano ang class natin dito? Input text, for example, ang class niya. Pero kung gusto nating dagdagan yan at gawin nating may error, pwede nating gamitin yung th syntax na th append. Th class append. Okay. Th class append. Tapos ang value nito ay, we're going to use this one. ang purpose pala nito is function call. Function call yung hashtag. Pag magtatawag ka ng function na nandun sa Java, you need the hashtag. Okay? Kapag object naman, asterisk. Okay? Kapag simple variable lang, ang gagamitin mo lang is wala. Wala kang ilalagay dun sa dulo niya. Ganyan lang, oh. Ganyan lang. No, hindi pala yan. Ito. Yan. Okay? Take note of that. Kapag hashtag is function call. Ito, function call kasi yan. Okay, tuloy ko. Sana yung class append natin. Ang magiging value nito, pwede nating i-breakdown ito para hindi masyadong mahaba. Ganyan. Okay lang yan. In-enter ko lang yan. Pero pwede namang tuloy-tuloy yan. No problem. So, ang class niya will be this, that. We're going to check if there is an error by calling fields that has errors. Okay? Anong error yan? The last name. Dapat idagdag ko na lang din mamaya. If there's an error in there, we're going to use ternary operator, and then we're going to have, we're going to use the ternary operator like this, question mark. If it has an error, ang magiging class nila to ay error. Otherwise, just
i-blank. Wala na tayong idadagdag. So, ilagay ko ito doon sa taas. Ilagay ko siya dito din. Siyempre, palitan ko ito ng first name. And then, yan lang. First name. Save ko yan, and then, palitan, yan, tama na yan. Error, lalagyan din natin ng error. Tingnan nyo ang mangyayari. Refresh ko to. Boom! Nagkaroon na ng red yung text field. Bakit? Yung conditional na yun, maglalagay siya ng error kung may error. Pero, lagyan natin na ito. Add danagan ko. Add the first name. Save. Siyempre, ito na lang yung ibabalidate niya. Blanco kasi required. Bakit, sir? Wala naman yan. Kasi hindi naman natin ginawang required doon sa model natin. Pero kung gusto nyo i-require some of these values, then you can place them there. Okay? Na-gets, guys? Any question? Oh, I want you to apply that to the coffee program that will be checked next meeting. Form validation. I'm going to tell you what are the required. Ngayon, i-apply nyo na yung mga comments ko nung exam A. Dapat yung flavor notes, naka-check box. Yung decaf, mas maganda kung single checkbox lang yon. Yung other fields na kailangang selectable na dapat. I'm just going to give you the list kung ano dapat ang magiging type nila. Okay? And also the required fields. Ano? Yeah, ililista ko na lang sa GC. Ano pa yung pwede natin gawin dito? Form validation, natapos na natin. Ituloy na natin yung login, logout. Next na topic natin is maglagay na tayo ng login, logout. Hindi pa ako nagturo about styling ng mga ito, pero marami naman na kayong style. Kayang-kaya nang i-search kay ChatGPT yan. Para uniform. And some of you provided me a uniform design or a consistent design sa kanilang form. Ito, hindi ko pa siya nalagyan. Okay? Ngayon, alimbawa, lagyan na natin ito, no? I-demo natin na gumagana na ito. Sinong gustong mapunta dito? Brioni. Favorite na pangalan nito ngayon. Brioni Briones. He's a male. His birthday is today. His level is none. Bakit wala yung level natin? Tingnan natin mamaya. Hindi nag-save? Bakit hindi nag-save? Baka nagka-error. Wala namang error. Oh. Ay! Alam nyo kung bakit di nag-save? Eto. Alam. Balik. Kanak to ah. Paano natin to ngayon ilalagay doon, si student? Ilalagay natin ito. Lagay na natin dito. Ano ilalagay natin dito? Student. Bakit student? Yun siya. Yan yung student object na dadagdag natin. Wala na ito. Kaya walang nag-save kasi hindi natin siya sinave. Stop and run. And then, refresh natin. Register student. Briones. Save. Lo. Tingnan natin, nag-error ito siguro. Pag i-back natin, baka meron na yan. Refresh. Meron na kasi Briones. Ang naging problema lang dun sa controller natin, hindi error yun, yung redirect yun. Ito oh. If binding result has errors, I think merong error yan na hindi nakikita. Si South natin, wala naman tayong ginawa. Yan ang galing talaga nung code editor ko na ito. Nagsasuggest siya.
Hindi naglalag. Siyempre, ito, it takes time na mag-run. Pero may error na. Ay, ito text unknown could not be parsed. Text unknown cannot be parsed. Ito doon sa setter natin kasi, doon sa setter, sa student, ito, sa set birthday. Nung set birthday natin, which is this one, I think. Ha? Iba to. Gawa na nga lang tayo ng iba. Set birthday 3 na lang. Pero marami nang mag-error dyan. Hindi natin alam kung... Ang error, guys, ito Ito ginagawa niyang unknown. Doon sa saving. Doon sa pag-save ng data. Record ko na lang. Testing natin na walang kwan. Hindi, wait lang. I think dito na sa index yun. Dito sa index yan, hindi sa form, sa field. Hindi sa form. May mga unknown ba yun? I think yung mga nakasave ito yun. Ito Ito ba? Ito ba yung nasisave? Ito. Yan Yan. Ang alam ko na problema dito is yung dun sa pag-save sana blank. Mas maganda kung blank. Okay, siguro ang gawin na lang natin is palitan muna natin yan. Blank na lang natin. Tapos, doon sa my student, yung mga unknown na yan, blank na lang para safe. Yan. Save natin. Then, run. Gagana na yan. Sabi, hindi may parse. Doon sa parsing ito. Doon sa reading. Ayos natin yung reading. Doon kay service. Ito. Ang error ay ito. Pinaparse na yung blank string. Doon sa may kwan. Read. Ito. Paano kapag blank? Gawin na lang natin ito. If na lang tayo, the very easy fix nito if data dot 5 is empty, is not empty, that's the only time na set tayo ng birthday. Yan, kasi blanco yan, walang laman. Nag-error siya. Kung walang laman, hindi ko na natin. Blanco na lang. Yan, gumagana na siya. And then, try natin ulit. Regine Velasquez. Hindi ikaw to She's a female. And then, ano siya? Sir, pero bakit null yung gender? Kasi walang value. I-fix na lang yan. Alam nyo na i-fix yan? Bakit? Kasi, doon sa create natin, dito sa may John, naka-check siya. Walang naka-check Hindi na yan. Na-override na yan because of this. Maglagay na lang tayo ng default value. Okay.
Default value nito, magiging value niya or is it check or not? Wait lang. Set. Thank you, ChatGPT. Tumatawa si Nira, oh. Bakit, bakit Mr. Nira, ha? Try ko nga ito kung gagana. Instead na ganyan, ganito. Para maiwasan natin yung null na gender. Kasi dapat meron na nakaselect yan. Papalitan ko pala yung gender. Dalawa ang uri ng gender. Yung isa is men, yung isa is acne. Kita niyo yung sinend ko dun sa GC? Mali ito, mali. Mali yan, mali. Taste check. Mali ito. Mali yan. Sabi ko na nga ba, mali yung binibigay mo chat GPT eh. This is equal to blank. Ay, meron pala yung naituro ko na kuan na Elvis. Elvis operator. No? No. Andito ata yung Elvis operator. Elvis Presley. Ito, nakaselect kasi si gender eh. Nakalimutan ko yung Elvis operator. Okay, ano gusto nyo? Isimulan ko na yung kuan? Simulan ko na yung... Hindi applicable ang Elvis operator dito. Hindi applicable ang Elvis operator. Kuan na lang. Ternary na lang. Simulan ko na yung login logout o bigyan ko na kayong time to do this on your coffee app. Anong gusto nyo? No. Ay, ayaw niya. Ayaw niya talaga nito. Kakaiba din talaga itong kuan. Time-leap syntax.
Doesn't work. It doesn't work. Okay. Ambera. Dapat ito. Ay, hindi. Blank yun eh. This should work. Mali talaga yan. Kasi hindi naman Java variable yung gender. It's an object property. Sabi sa'yo. Nasubukan nyo na bang ganun? Nagpa-solve kayo sa ChatGPT kaso hindi gumagana yung binibigay niya? Ano reaction nyo? Parehas na mo lang? Parehas na mo lang answer? Ngamin, di nakakabili JCSB. Ano nakakabili JCSB? Is it null? Yan, nakanal. Dun sa saving na lang natin, pag nag-save tayo, if it's blank, empty string na lang. Nakanal yung gender niya. Ay, hindi na initialize. Null. Ayaw mo, ito na lang. Naisip ko na, guys, ito. May alternative nun. Kaso, ito, ayaw ko lang kasi messy siya. Hindi naman messy. Dadagdagan lang natin ng code. Ito lang, student, new student, student that by default set gender. New student that set gender male. Ganito rin yung gagawin nyo dun sa update. Maalala ko, meron pa pala yung update. Palitan na natin yan. Ilagay na natin dito yung new student na ginawa natin doon sa taas. Okay? And then dito, alisin ko na yan. Naka-default value na ito dun sa may Yung, kita nyo? Paano naman pala kapag email na validation? Tuloy-tuloy na natin hanggang 9:30. For example, maglagay tayo dito ng property na email para ma-demonstrate naman natin yung email na validation. Igagawan ko na lang to ng listahan later on. Ilagay ko sa wiki para hindi na kayo mag-chat GPT from. Baka iba na naman yung makita nyo sa chat GPT. Malito-lito na naman kayo. Alam nyo kasi, broad ang knowledge ni ChatGPT. Kung hindi nyo ninaro down yung prompt nyo, marami siyang ibibigay sa inyo na malilito lang kayo. Diba? Maglagay tayo dito ng email. Private. String. Email. I-annotate natin siya dalawa. It should be dalawa. Kapag dalawa ang gawin nyo siyang required at not blank. Then yung isa is at email. Yan.
Pag dalawang rule ang gusto mo sa isang field, i-separate mo yung kwan niya. Pwede naman, I think, pwede ating kwan yan. Yan. Pero kayang-kaya naman nito ni Kwan. Kayang-kaya ito ni pangalan nito. Kayang-kaya ni client side, pero sabi ko sa inyo, yung email, pero sabi ko sa inyo, pwedeng laruin ni client o ni user yung HTML. Bakit? Expose naman kasi yung developer tools. Maglagay tayo dito, natin ilalagay. Piyain ko na lang yan. I-paste ko siya after birthday. This will be email. Email ba yan? Cannot resolve email. Bakit? Ang galing talaga nito, oh. Kayang-kaya niyang ma-detect yung context ng other file. Bakit kanyo? Hindi ako gumawa ng setter and getter nito. I think that's the culprit. Show context, um, create setter and getter. Yun. Save. Tignan ko dun sa create. Close ko na yan. Mahirap maghanap ng file, no? Pag ang dami-dami na. Yun. Na-fix na niya. Ang galing niya. This should be email. Yan. And then, katulad ng sinabi ko, no? Type text lang siya. Refresh. Return. Tingnan nyo, maglagay ako dito ng hindi email. Hello. Save. Must be a well-formed email address. Bakit kulang? Maglagay tayo ng message. Lagay natin dito. Message. Anong message natin? Invalid email address. Pag blank naman, na naman yan. Kikinig kayo. 6 jam na lang. Lahat ng cellphone. Okay? Email is required. Meron pang isa. Yung suffix. Yung size niya. Wag na natin gawin. Ilagay ko na lang later on yung sample. Okay? And then, dito rin sa edit, yung edit, i-update na lang natin din ito. th, object. Anong pangalan ng object? Punta tayo dun sa edit. Pangalan ng kwan ay student. Okay, student yung pangalan niya dito. Yun yung ilalagay natin na object dyan. Student. And then, dito naman, instead of using the th value, mas maganda kung gawin na lang natin th field. Matik nang i-assign niya, ipapakita niya dyan yung ID niya, ay yung value niya, rather. So, this will be asterisk, and then ID. O, di ba? Ganyan. Ganyan ba? Yeah, tama. th field, ID, asterisk. Gawin din ulit natin dito. Asterisk, and then field. Alisin nyo na yan. O, bakit nag-error siya? Th field.
TH object. Ito. Sorry. This should be this. Ang galing ng IntelliJ Ultimate IDEA talaga, oo. Yan. Delete natin yan. And then, this should be asterisk. And then, this should be field. Tingnan nyo Save ko to I-check nyo dyan yung effect niya. Same pa rin. Punta ko dun sa edit. Ayan na Baby ko. Ewan ko kung sino nagkwan yan. Yung second group ata. Yon. Princess Kate. Then, gawin nyo lang lahat. Palitan nyo na yan. Automatic na ilalagay nyo dyan yung value niya. Okay, nakita nyo? Pag asterisk, para sa object property. But make sure you have the object in there, dun sa pinaka-parent niya. Kapag namang $sign is a variable. Kapag hashtag is, ano yung hashtag? Mr. Ulysses. Hashtag. Ano naman yung hashtag? Ano? Ano yung hashtag? It's a F and M. F or M. It's a function call. It's a function call. So, this is yung name dito ay ito. Page field. Tapos, yung gender, palitan natin ito ng TH field. Guys, may sad news pala sa CCSE. Alala ko lang. Palitan natin ito ng selected. Palitan natin ito ng, alisin na natin yan. Alisin na rin natin yan. Yan. Kina-resolve ko na naman yan. Tapos sa GDG example ko. Tingnan lang natin. Ito. Page field. And this will be asterisk. And then birthday. And then this again. TH. Pwede nyo namang i-combine yung kwan. Kung ayaw pala nung... Patignan ko lang kung kagana ito. Ito. Yan. If level... if level is equal to... this level... Palitan ko ito. Palitan ko yung H. Instead na level yan, level of. Para hindi sila mag-clash ay dito. If level of is equal to the level. Pero I'm not sure kung gagana ito. As you can see, nagkakaroon na siya ng ganyan, no? Alisin nyo na rin yung name. Alisin nyo lahat ng name. Yung name, i-replace na siya ng field. Pati yung value. So, name plus value, pinagsama na natin siya using the TH field. Alisin nyo na yan. O, di ba? Mas handy siya. Ganyan. And, ito, TH field. Ayan, Payaganos. Kuya Cedric. Ayan, Payaganos. Ang alam ko, hindi gagana itong ganyan. Mali talaga si ChatGPT dyan. Sabi na nga ba eh. Saan kaya to?
Yeah. Null value cannot be assigned to a primitive type. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng mag-assign ng null doon sa int, sa double, blah, blah, blah. Ang null is pwede lang sa class data type like string and other objects. Si string kasi object na siya, hindi siya primitive data type. It's a class data type rather. The right term is class data type. It can create an object. Ano kaya dito? Hanapin natin yung file natin. Hindi naman yan nilagay dito kung nasaan. Ang technique pala dito guys, hanapin nyo yung file nyo kung saan yun. Kaso, as far as I can see, hindi naman yun indicate dito kung anong file. Ang alam ko na problema dito is yung ginawa natin na ito. Oh. Yan. Alisin ko na lang muna itong mga ito. Yan. That will be fixed later on. And, nasan pa? Yan. At saka, ito, yan. Alisin ko na lang muna yan. Yan. Run natin. Uy, sulat ta, oh. Amo kadati code state yung nga nagbadi. Okay, I seem to get the problem already. So the problem basically is here. I was using a variable that is same with this one, which is the name of the field, and I also forgot to change this one with this one ago. So that's basically the solution or the fix of the problem. Why when I loaded the edit, okay, the edit site of a particular student, I am encountering the white label error. Okay, that's the fix of it.